Hi guys! Good afternoon! Welcome sa Team Paris Vlog. Ngayon ay September 28 yata. Yeah, September 28 ngayon. 29 na pala. At may pasok ako. Galing ako sa 4 days off. Kaso nga lang, chika ko lang, yung 4 days off ko lahat lang bahay. Kasi 3 days ng 4 days ko na yon ay may nararamdaman tayo guys. Masakit yung right upper quadrant na abdomen ko. At hindi ko sure kung ano yon. At until now, masakit pa rin siya. In and out na masakit. Pero nagtitake ako ng ibuprofen just to control the pain. At ayaw nating mag-absent or mag-sick leave. Kasi alam nyo naman, may goal ako na matapos yung working hours ko sa agency namin para ma-absorb ako or either matapos ko yung kontrata ko nang hindi ako magbabayad sa buyout fee. Kasi sayang din yung pera guys na ipipay ko sa agency namin. So, nagtitiis talaga ako ng sobra kaming family ko para lang matapos ng kontrata na to. And most of the time, nagpipick up ako ng shift. Ginugol ko talaga guys na in a month, meron ako at least 3 shifts na extra. If meron akong request or something na gagamitin ko yung PTO ko, pinag-iisipan ko na talaga siya. Para lang, alam niyo yun, mabilis matapos yung kontrata ko. So, if tatanungin niyo kung ano yung contract na meron ako at this point, alam ko nabanggit ko na ito sa previous vlogs ko, na dati months yung tinatapos ko, dati 30 months ako. Pero ngayon, dahil ni-revise nila yung contract, pwede ko na matapos yung kontrata ko sa 5,000 hours, working hours siya. At hindi bilang doon yung PTO at hindi bilang doon yung mga orientation na naginawa ko before mag-start ako magtrabaho sa agency namin. Basta lahat ng orientation with regards to work hindi siya kasama. Basta yung working time sa facility namin. If question niyo ako kung tama ba yung decision ko para sa pamilya namin, yes, I would say smart move naman na yun. Though sasabihin ng iba na mas makakabuti sa akin na mag-buyout ganun. Kasi at this point hindi pa siya feasible sa situation namin ngayong family. And yun, kinonsult ko naman yung husband ko, kinonsult ko naman yung mga kapatid ko, yung parents ko, if what should I do. Pero ayun, nililid ako ni Lord sa ganitong setup, yung matapos ko siya. And if you have any questions with regards sa contract ko, I'm willing to share it para lang maka-help sa inyo at makatulong sa mga future decision makings na gagawin ninyo. Okay guys, may pasok ako today. May 2 days shift ako, then another 2 days off. And after that, meron na naman akong 2 shift na nandun na yung extra 1 day na or overtime. And bye! Good afternoon guys! Ngayon ay post-shift ko. Nag-duty ako kagabi. And kakagising ko lang mga 4 PM dito. So time check 5 PM. Kumain na ako ng lunch, dinner at the same time. Nagluto yung asawa ko ng tinola. Salamat ha, ng sarap. At share ko lang sa inyo yung recap ng duty ko kahapon. At makatulong na rin sa mga nurses natin na nag-aim na makapunta sa US. Lalo na sa mga critical care nurses. Yung usual na dapat nating gawin as a nurse. I know, alam nyo na ito. Pero alam mo yun, gusto ko lang talagang i-share sa inyo yung experience ko na nangyari sa akin sa shift kahapon. Kasi minsan dito, sa facility na pinag-workan ko, nasa ICU ako, may mga residents na
sila na halos nagde-decide, yung mga 3 or 4 junior doctor sila. Tapos, kapag may mga issue na arising sa doctors, na with regard sa patient, lalapitan namin yung mga residents, tapos sasabihin namin kung anong concern namin. Kagabi, ganun yung ginawa ko. Tapos hindi ako na-satisfy kasi parang dina-downplay lang nila yung issue ng patient ko. Kasi sa monitor ng patient ko, yung saturation ng patient ko, bagsak na. Kapato ko lang ayo bagsak na siya. Then, laging pinapakita yung waveform ng autosat, magulo. Parang minsan 88, tapos nagna-99, ganyan. So, ang sabi ko sa sarili ko, hindi na, cold gas and clammy na rin yung patient. So, hindi na siya na well perfused. So, ang ginawa ko, sinabihin ko yung resident na, uy, baka gusto nyo mag-order ng ABG sa patient kasi I'm not really happy with what I'm looking at. And nakikita ko yung patient is gasping siya, parang craving, nag-air hunger siya. Though fully ventilated siya, hindi naman siya sobrang sedated kasi naka-fentanyl na flaccid yung patient. So sabi niya, bakit ano bang arising mo, ganyan-ganyan. So sinabi ko, in-explain ko. Then, parang hindi pa nila pinapansin masyado yung concern ko. So ang ginawa ko, nilapitan ko na yung yung intensivist namin. Kasi sa unit namin, may 24-hour na intensivist or ICU doctor na nag-duty. So, siya yung pinaka-head, kumbaga. Then, nilapitan ko siya. Sabi ko, Doc, maybe you can just like allow me to do an ABG for that patient. So, umakay naman si Doc. Tapos, pumayag naman. Nag-ABG nga yung patient. Tapos, ayun. Ang ABG result is okay ang oxygenation ng patient kasi yung pH saka yung bicarb at CO2 sabog. So, hindi nagko-compensate yung patient sa anuman settings niya. Tapos nag-beg ako, sabi ko, Doc, baka gusto mong ma-pull na rin tayo ng mga series of lab works, yung mga electrolytes natin sa patient, mag-lactic checks na rin tayo. Sabi niya, oh, bakit kasi ganito? Sabi ko, Doc, kasi I'm not happy with the result of that. I think na mas need ng patient na i-correct yung something sa electrolyte imbalances niya. Tapos nakita ko din sa monitor, yung changes ng heart rhythm ng patient. Nagkaroon na siya ng malalang LBB. Tapos makikita mo talaga yung, alam mo yun, worrisome na pakiramdam mo hyperkalemic yung pasyente. And no, lo and behold, bigla na lang pumayag sila. Tapos nung dinro ko yung labs, nakita namin resulted. Ang tagal pa hindi lumabas ng lab works kasi ganun kapag matagal yung lab works result, may issue yan sa patient. Tapos yun na, after some time, lumabas yung result ng lab works na dinro ko, potassium napakataas. 7.4. Saan ka pa? And yun, nag-hyperkalemic regimen na kami. Ganyan-ganyan. Tapos, end up yung patient, CRRT ko. Nag-start ako ng CRRT. Hindi na nag-urinig yung pasyente. Ang daming ganap. 2 patients ako, guys, all together. Kaya, ini-encourage ko kayo, kailangan yung i-voice out yung concern nyo. Pag hindi kayo pinayagan, or hindi kayo pinansin, or parang dinownplay kayo ng mga resident, lapitan nyo yung intensivist, magsabi kayo ng concern, and i-inform ninyo yung charge nurse nyo. You need to step 2 steps ahead. Hindi yung pagka hindi ka pinayagan or hindi pinansin yung mga concerns mo, okay lang, settle ka lang, ganito, ikikimkim mo lang, we are dealing with lives. So, we need to be assertive, maging advocate tayo ng patient. Kasi kung hindi, magkukode na yung pasyente ko. So, yun lang, share ko lang. So, hopefully, tonight, babalik ako ulit sa shift ko na yun. At sana, halos kasi nagawa ko na lahat sa patient blood transfusion ako, nag-start ako ng CRRT, na-start ko pa ng norepinephrine yung patient, pina-arterial line ko pa, nag-trialysis pa kami na insertion, daming ganap. Kaya yung day shift dumating, 1-to-1 na lang siya, sarap buhay. Ako nag-suffer medyo, pero at least fulfilling, job satisfaction, that's it. That's my goal bilang ICU nurse. Masaya ako na nasa-satisfy ko yung shift ko na I know I did something good to my patient.
Kaya up to now, hindi ako nagpapalit ng specialty. Gusto ko pa rin ang ICU kasi nami-meet niya yung professional level na gusto ko at yung job satisfaction in terms of caring with my patient. So, sana ganun kayo din. And I hope na na-learn nyo rin yung something na sa yung benefit at moral kwento ng nabanggit ko. See you. Guys, hello. Day off ko today. Ito yung second day ng day off ko. At ngayon ay time check 12:15 PM. At si RJ may pasok siya, tapos si Rafa wala siyang pasok. Usually dito sa sa Amerika, may mga times na walang pasok yung mga bata dahil sa mga school assessment, yung mga teacher may mga meeting. So kami parents, yun yung mga time na happy kami na hindi na kailangan mo nang pumasok ng bata. Pero si Rafa excited lagi yan siyang pumasok eh. And ngayon, share ko lang kung ano yung errands na mga ginagawa ko for today as a mom and a wife dito sa Maryland. Ngayon ay nagbe-bake na naman tayo guys. Masyado na nating kinakarir ang pagbe-bake. So, baking ang kakainin natin or binibake ko ngayon ay pandikoko. So, nag-crave kasi kami ng pandikoko, specifically ako. At nag-try akong tumingin sa mga Filipino store dito. Medyo pricey siya. So, dahil nga nasa baking era tayo ngayon, bilang baking era time, sabi ko, try kong mag-bake sa bahay at gumawa ng pandikoko. And yun, ipapakita ko na lang sa inyo kung yung finished product or yung bago ko siya i-bake totally kasi nasa part na siya na nagpo-proofing na siya. So, imamasa ko pa siya mamaya at lalagyan natin yung filling and yun, tingnan natin kung success. See you! So guys, ito na yung aking setup pag-bake. Meron tayong weighing scale para sa food. Ito na yung pinoproof ko. Nag-double size na siya. Gagamit na tayo ng egg wash. Yung harina ko kailangan ko ng i-refill. At nanonood tayo ng Andre Church TV. Shout out sa kanila. Yun na guys, ready na for baking. Ito na guys, kapapakita ko na bago ko siya uling i-proof. Ito. Yun na guys. Ito yung egg wash. Ito yung coconut shred. Let's see. Guys, ito na siya. Pasensya na maingay. Ito na ang ating first ever pandikoko. Fresh from the oven. Sana masarap.